Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Binilinan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng mga lokal na pamahalaan na gawin ang lahat ng paghahandang kinakailangan para sa inaasahang pagdating ni Super Typhoon Leon. Nagpulong na kahapon ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa pangunguna ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. upang talakayin ang mga paghahanda at response protocols. Tiniyak naman ni Office of Civil Defense Administrator Yusek Ariel Nepomuceno na handa sila sa worst case scenario at nakikipag-ugnayan na rin sa mga maapektuhang LGU. Hataw Balita ngayon! Pumalo na sa 145 ang bilang ng mga nasawi bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa. Base po sa pinakabagong ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, bukod sa mga nasawi ay umakyat na sa 115 ang bilang ng naitalang sugatan at mayroong 37 na mga nawawala. Samantala, lumobo na sa mahigit 3.6 billion pesos ang pinsalang idinulot ng bagyo sa sektor ng agrikultura, habang mahigit sa 2.8 billion pesos naman ang nasira sa agriculture sector. Hataw Balita ngayon! Tiniyak ng Manila International Airport Authority ang maagang pagbubukas ng mga check-in counter, gayon din ang pagkakaroon ng sapat na manpower ng mga airline company, kalinsabay ng inaasahang bulto ng mga biyahero ngayong darating na undas. Naihanda na ng ahensya ang ilang hakbang para sa kaligtasan at maayos na pagbiyahe ng mga pasahero. Kabilang narito ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa paliparan. Nasa 1 hanggang 200 na mga airport police ang ide-deploy sa NAIA. Muli namang nagpaalala ang ahensya sa mga pasahero na agahan ang pagpunta sa airport para sa ilang procedures bago ang kanilang flight. Hataw Balita ngayon! Tiniyak ni Transportation Secretary Jaime Bautista na sapat ang mga security personnel at iba pang tauhan sa mga terminal upang matiyak ang maayos na biyahe ng mga pasahero sa darating na undas. Inaasahang aabot sa 150,000 hanggang 180,000 ang mga pasaherong darating sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Nakahanda ang higit sa 44 na airport na pinamamahalaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines, kabilang ang NAIA para sa mga bibiyaheng pasahero. Nag-report sila ng kanilang mga pagpaplano, no? Yung kahandaan nila, nireport nila kanina sa amin ng Director General, no? Nag-report din sila yung mga naapektuhan ng bagyong Christine, no? May mga nasirang mga airports, although konti lang naman yon, no? So kasama yan sa report nila. But ang pinaka-importante na report nila sa amin ay yung kahandaan nila na mag-serve sa ating mga pasahero na magbibiyahe ngayong undas, no? Hataw Balita ngayon! Inanunsyo ng 14 na pantalan sa bansa na kansilado na ang kanilang mga biyahe papunta sa mga rehiyon ng Southern Tagalog, Northwest and Northeast Luzon at Bicol dahil sa epekto ng bagyong Leon. Kinumpirma ni Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Monte ang mga kansiladong biyahe sa Mindoro, Bicol at Western Leyte dulot ng malalakas na alon. Ayon kay Francis Chua, Senior Assistant BP ng Tugo, inaasang makababalik sa normal ang kanilang operasyon sa linggo. So nangyari, natanggap pa yung mga barko natin nung na-lift yung signal number 1 sa Manila and some ports. So nag-start na po gumalaw yung mga barko. Ang ginawa po natin, some passengers were transferred to another voyage to catch up. So sinabi natin catch up para makahabol sila sa oras dapat ng original departure nila. So the nearest date na pwedeng makaalis, isinakay po natin sila doon. Hataw Balita ngayon! Masusing binabantayan ng International Criminal Court o ICC ang mga pinakabagong development
kaugnay ng kontrobersyal na kampanya laban sa iligal na droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iniimbestigahan ng Kongreso ng Pilipinas. Ayon sa ICC, ang kanilang investigasyon ay nakatuon sa mga naganap na patayan sa Pilipinas mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 sa konteksto ng tinaguriang War on Drugs. Nakabatay niya sa malawak na mapagkukunan ng impormasyon ng kanilang mga investigasyon, ngunit tumangging magbigay ng mga detalye ukol dito. Hataw Balita Ngayon. Isinumite ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa International Criminal Court o ICC ang mga transcript ng Senate probe sa drug war kung saan dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang resource person. Sa pagdinig, isiniwalat ng dating Pangulo na mayroon siyang death squad at totoong inutusan niya ang mga pulis na patayin ang mga kriminal. Ayon kay Trillanes, nauna na niyang naibigay ang transcript ng pagdinig ng House Quadcom at ngayon naman ay ang sa Senado. Hataw Balita Ngayon. Ipinagutos na ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang muling pag-imbestiga sa mga hindi pa nare-resolbang kaso sa iligal na droga na may kaugnayan sa umano'y Davao Death Squad o DDS. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, ang utos ng Chief PNP ay bunsod ng mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado noong Lunes. Dagdag pa ni Fajardo, walang sasantuhin ang isasagawang investigasyon ng PNP sakaling mapatunayan na mayroong mga pulis na miyembro ng DDS na sangkot sa mga kaso ng pagpatay. May instruction na pong binigay ang ating Chief PNP, pina-extract na po niya yung mga unsolved cases reported, particularly doon sa mga sinatawag na mga drug-related deaths po na sinasabing may involvement, not only limited doon sa sinasabing possible involvement ng death squads po. Hataw Balita Ngayon. Plano ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan na ihain sa susunod na buwan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Secretary General ng grupo na si Raymond Palatino, nagpapatuloy pa ang drafting sa reklamo kasunod ng mga impormasyon na lumabas sa mga pagdinig sa Kongreso kaugnay ng paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education o si BP Sara pa ang nagsisilbing kalihim ng kagawaran. Gate ng grupo, nakagawa ng impeachable offense si BP Sara dahil sa umano'y hindi maipaliwanag na paggasta sa pondo ng kanyang opisina at ng DepEd sa mga nakalipas na taon. Wala pang inilalabas na bagong pahayag si BP Sara tungkol sa issue. We are drafting the complaint. The preparation is ongoing. And we hope to file this soon kapag meron tayong sapat na batayan at saka ebidensya na makakuha. So, people's organizations, anti-corruption stakeholders, advocates of good governance. Hataw Balita Ngayon. Tinangka umanong suhulan ng supervisor ng mga Chinese national na nahuli sa Parañaque City ang National Bureau of Investigation o NBI kapalit ng paglaya ng mga ito. Ang 17 Chinese nationals ay nahuli ng NBI na nag-ooperate ng scam hub sa naturang lungsod. Ayon sa ahensya, aabot sa 5.1 million pesos o 300,000 pesos kada individual ang alok ng supervisor kapalit ng pagpapatakas sa mga Chinese habang inililipat ang mga ito. Isang entrapment operation ng matagumpay na naisagawa ng NBI para mahuli rin pati ang sinasabing supervisor ng mga naturang dayuhan. Sa ngayon ay hawak na ng otoridad ang 17 Chinese nationals pati na ang sinasabing bossing ng mga ito. Hataw Balita Ngayon. Nagsampa ng reklamo ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG laban sa 8 Chinese national dahil sa iligal nitong na pagdetine sa 2 kapwa Chinese sa isang pogo sa Bamban, Tarlac.
Ayon kay Police Brigadier General Nicolas Torre III, hindi pinayagang umalis ng 8 Chinese ang kanilang kababayan at sa pilitan nitong pinagtrabaho. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang mga biktima at mga inirereklamo. Hataw Balita Ngayon. Nagsagawa ng operasyon ang pinagsamang puwersa ng National Capital Region Police Office, Securities and Exchange Commission at Philippine Amusement and Gaming Corporation para mahuli ang nasa 116 dayuhan at mga Pilipino sa isang pinaghihinalaang lab at cryptocurrency scam hub sa Ermita, Manila. Base sa investigasyon, ang mga empleyado ay nakikipagrelasyon sa kanilang mga biktima na karamihan ay mga Europeo bago hikayati ang mga ito na mag-invest sa cryptocurrency. Ang mga Pilipinong empleyado ay pinalaya, ngunit ang mga dayuhang manggagawa ay dinala sa NCRPO headquarters habang nakikipag-ugnayan ng PNP sa Bureau of Immigration upang suriin ang kanilang mga dokumento. Hataw Balita Ngayon. Mainit na sinalubong ng Department of Migrant Workers ang 84 overseas Filipino workers at isang dependent na matagumpay nang nakabalik ng Pilipinas mula sa Israel. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, may close coordination ng gobyerno sa pag-uwi ng OFWs mula sa mga bansang may kaguluhan tulad ng Israel at Lebanon, sang-ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy rin na pinapaalalahanan ng DMW ang natitirang OFWs na sundin ang abiso ng Israeli Home Front Command at ng Philippine Embassy. Tiniyak din ito na handa ang evacuation plan ng embahada sa 6 na distrito ng Israel sakaling lumala ang sitwasyon. Hataw Balita Ngayon. Inilabas na ng Commission on Elections noong Martes, October 29 ang certificates of candidacy ng lahat ng 183 senatorial aspirants na naghain ng kandidatura para sa halalan sa susunod na taon. Sangayon ito sa COMELEC Resolution number 11405 na nagsasabing ilalathala ng poll body sa kanilang website ang lahat ng COCs ng mga kakandidato. Nauna nang naglabas ang COMELEC ng pangalan ng 66 na senatorial aspirants na pasok na sa balota para sa 2025 midterm elections. Hataw Balita Ngayon. Nagsuspindi na ng pasok sa paaralan ng ilang lokal na pamahalaan dahil sa inaasahang epekto ni Super Typhoon Leon. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Camarines Sur, Tuguegarao City, Cagayan, Lemery, Batangas, Los Baños, Laguna, Dagupan City, Benguet, Rosales, Pangasinan. Wala rin muna ang face-to-face classes sa buong lalawigan ng Albay, gayon din sa mga bayan ng Calaca City, Nasugbo at San Luis sa Batangas. No face-to-face classes din ng mga bayan sa Laguna, partikular ang Bae, Binyan City, Cabuyao City, Magdalena, Paite, Pagsanhan, San Pedro City, Santa Cruz, Santa Maria. Samantala, preschool to high school naman ang walang pasok sa Talisay, Batangas, Calamba City, Laguna, Anini Antique kasama ang mga pampublikong paaralan sa Santa Rosa City sa Laguna. Hataw Balita Ngayon. Tiniyak ng Office of Civil Defense na patuloy ang paghahandang ginagawa ng pamahalaan sa posibleng epekto ni Super Typhoon Leon sa bansa. Sa isang press conference kahapon, sinabi ni OCD spokesperson Director Edgar Posadas na sa paglapit ng bagyo sa Batanes, ang trap nito ay inaasahang mararamdaman rin sa buong bansa. At tinatayang aabot sa 2.5 milyong individual ang maaaring maapektuhan. Ayon kay OCD Chief Undersecretary Ariel Nepomuceno, may sapat na supply ng pagkain, tubig at 1,200 rescue teams ang nakahandang tumugon sa mga maapektuhang lugar. Inatasan na rin ito ang mga ahensya na magsagawa ng force evacuation at tiyakin ang linya ng komunikasyon. Hataw Balita Ngayon. Taon inaasahan ni Attorney Nery Colmenares, chairperson ng Bayan Muna,
na maaaring maglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa anti-drug war ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ayon kay Colmenares, kung mangyari ito, magiging kauna-unahang Asian si Duterte na sasailalim sa pagdinig ng ICC. Umaasa ang mga abogado at mga pamilya ng biktima ng umano'y EJK na makikipag-ugnayan ng Marcos administration sa ICC upang makamit ang hustisya. I wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue the warrant of arrest against President Duterte, at least siguro before the end of this year. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Hataw Balita ngayon. Ipinubaya ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senate Blue Ribbon Committee ang desisyon kung muling iimbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa motu proprio inquiry ng Senado kaugnay ng war on drugs. Ayon kay de la Rosa, handa siyang dumalo sa susunod na pagdinig upang masiguro na lalabas ang katotohanan. Sa pahayag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, wala pa siyang nakikitang pangangailangan para muling imbitahan ang dating Pangulo. As far as he's concerned, nasabi na niya lahat siguro, ang gusto niya sabihin. Pero as far as the committee is concerned, I don't know with the chairman kung meron pa siyang tanong na hindi na itanong, given that si President Duterte was very willing to answer questions, insisting siya to stay kahit anong oras siya doon para lang masagot lahat ng tanong. Patuloy ang paghahatid ng ayuda sa mga residenteng naninirahan sa Barangay Banyaga at Bilibinwang sa Agoncillo, Batangas na nanatiling isolated dahil sa naputol na tulay at nasirang kalsada. Ayon kay Mayor Cindy Valenton Reyes, nakipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa Philippine Army upang makapaglagay ng temporary road access na inaasahang matatapos sa loob ng 2 linggo. Sa kabila ng panawagan para sa preemptive evacuation dahil sa banta ng Bagyong Leon, maraming mga residente ang ayaw umalis sa kanilang lugar. Kasi yung iba parang sabi, nakalikas na po kami doon sa medyo mataas na lugar. Sabi ko yun yung mataas ang gumuguho, kaya huwag na kayong dalawang isip sa paglikas. Dahil pagkakako sa panahon na kailangan nyo, baka hindi na namin kayo kako ma-rescue. Hataw Balita ngayon. Lokal na pamahalaan ng Camarines Sur nakapagbigay na ng mahigit sa 76,000 mga relief item sa mga nasalanta ng Bagyong Christine sa probinsya. Umabot naman sa 50,000 ang bilang ng mga evacuee. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita ngayon. Nakapagbigay na ng nasa 96,787 na relief pack ang provincial government ng Camarines Sur at ng Department of Social Welfare and Development. Hindi pa kasama rito ang mga relief effort na ipinamamahagi ng mga non-government organization, private individuals at tulong sa labas ng probinsya. Patuloy pa rin sa ngayon ang pagpapaabot ng tulong ng lokal na pamahalaan sa 386,560 na pamilya na katumbas ng nasa 1,764,488 na individual na nangangailangan ng ayuda matapos maapektuhan ng Bagyong Christine. Sa ngayon kasi, may 12,426 pa na pamilya o katumbas ng 54,243 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Karamihan sa kanila ay mula sa mga lugar na nananatiling baha at ang iba naman ay walang bahay na babalikan matapos masira ng bagyong nagdaan. Hiling ng ating mga kababayan ang tulong ng pamahalaan upang muling makabangon sa kalamidad na naranasan sa buong Kabikulan. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon.
ngayon. Magde-deploy ang Police Regional Office 5 ng nasa 4,622 na pulis sa Bicol para sa UNDAS. Ayon kay PRO 5 Director Brigadier General Andre Dizon, ipatutupad nila ang Bicol Shield na kinabibilangan ng mga assistance desk, checkpoints at motorist assistance centers para sa seguridad ng publiko. Tututukan nila ang deployment sa mga sementeryo, terminal at pangunahing kalsada upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Hataw Balita ngayon. Aasahan simula ngayong Huwebes hanggang sa mga susunod na mga araw ang pagdagsa ng mga tao sa iba't ibang pampubliko at pribadong sementeryo. Kaya naman nakalatag na ang rerouting at traffic plan ng City Transport and Traffic Management Office sa Davao. Samantala, idineploy na ang libo-libong security personnel na magbabantay sa matataong lugar. Si Marisol Montaño humahataw. Hataw Balita ngayon. Nakahanda na ang rerouting at traffic plan ng City Transport and Traffic Management ng Davao para sa darating na November 1 at 2. Ito ay bilang paghahanda para sa inaasahang dagsa ng mga motorista na bibisita sa kani-kanilang mga mahal sa buhay sa mga sementeryo. May mga inilaang daanan kung saan makikita ang mga loading at unloading area pati na ang parking areas sa bawat sementeryo. Kaya naman, para maiwasan ang aberya sa pagpunta ay sundin ang traffic plans ng mga otoridad. Bukod dito, sa isinagawang send-off ceremony kahapon, idineploy na ang iba't ibang security cluster na magbabantay sa mga sementeryo. Nasa 13,136 security personnel ang naka-duty mula October 31 hanggang November 3. Kasama rito ang Davao City Police Office o DCPO, Police Auxiliary, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO at mga volunteer rescuer. Maliban sa 38 cemeteries sa Davao, naka-alerto na rin ang Philippine Coast Guard dahil kasama sa mga lugar na pinapasyalan ng mga tao ang coastal road at island hopping areas. Naay mga tao during UNDAS nga dili na mo adto sa sementeryo but instead mas gusto nila kanang island hopping or motabok dito sa Picas. That's why dako ang atong tabang kaato ang mga maritime security. Layo ng security clusters ang zero incident ngayong long weekend, kaya naman payo ng ahensya na mag-ingat at sumunod sa mga panuntunan para sa kaligtasan ng publiko. Marisol Montaño humahataw sa balita ngayon. Tinatayang 110 na biktima ng human trafficking sa Myanmar ang target na mailigtas ng pinaigting na rescue operation ng mga otoridad ng Thailand. Ito ang humahataw na balita ni RK Llorca. Hataw Balita ngayon. Nakikipag-ugnayan ngayon ng Anti-Trafficking in Persons Division or ATPD ng Thailand sa iba't ibang opisyal ng gobyerno upang mapalakas ang pagsasagawa ng rescue operation sa tinatayang 110 na biktima ng human trafficking sa Myanmar. Kabilang sa mga naturang biktima ang 36 na Pilipino at isang Moroccan na kasalukuyang nasa Karen Border Guard o BGF controlled area. Samantalang ang 73 pang individual na mula pa sa iba't ibang bansa ay nasa teritoryo ng Democratic Karen Buddhist Army o DKBA. Inanunsyo ni Commander Sarut Queng Sopa ng ATPD noong Martes, October 29 na nakikipagtulungan na sila sa Foreign Affairs Ministry Police Attaché ng Thailand Embassy sa Myanmar at Chairman ng Township Border Committee sa pagbuo ng mga stratehiya upang masagip ang mga biktima. Isinagawa ang naturang hakbang kasunod ng apela ng Civil Society Network for Victim Assistance in Human Trafficking sa pamamagitan ng open letter na ipinadala kay Prime Minister Petongtan Shinawat at mga kaugnay na ahensya kasama na ang mga embahada ng 9 na bansa. Layo nitong himuki ng mga kinauukulan na magsagawa ng kaukulang aksyon upang mailigtas ang mga biktima. Ibinunyag ng nasabing network na isang sindikatong Chinese mafia ang nandaya sa mga biktima gamit ang social media. Pinangakuan umano ang mga ito ng trabahong mapagkakakitaan ng malaki sa Thailand.
Subalit pinilit silang iligal na tumawid sa border papuntang Myanmar at pinagtrabaho roon bilang mga scammer. Sa ngayon, wala pang inilabas na pahayag ang Philippine Embassy sa Thailand hinggil sa mga Pilipinong kabilang sa mga biktima ng nasabing trafficking. Kamakailan lang ay naihalal ang Thailand sa United Nations Human Rights Council for 2025 to 2027, kaya naman ang pangyayaring ito ay isang mahalagang pagkakataon para sa bansa na aktibong suportahan ang ganitong humanitarian rescue operations. RK Liorca, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Itutuloy na sa December 2 ang paglilitis sa kaso ng One Malaysia Development Berhad laban kay dating Malaysian Prime Minister Datuk Seri Najib Razak. Determinado naman si Razak na magharap ng depensa sa lahat ng kanyang 25 kasong may kinalaman sa katiwalian at money laundering. Ito ang humahataw na balita ni Joselito Liquido. Hataw Balita Ngayon. Magpapatuloy ang paglilitis ng One Malaysia Development Berhad o 1MDB kay dating Malaysian Prime Minister Datuk Seri Najib Razak sa December 2, kung saan inaasahan niyang magpapatawag ng hindi bababa sa 11 saksi para sa kanyang depensa. Ayon sa abogado nito na si Tan Sri Muhammad Shafi Abdullah. Ang One Malaysia Development Berhad ay isang investment fund ng gobyerno ng nasabing bansa na itinatag noong 2009 upang pondohan ang mga proyektong pang-ekonomiya. Gayunman, nawi ito sa kontrobersya dahil sa mga aligasyon ng malawakang korupsyon at pandarambong. Ipinagdiinan ni Shafi na bagaman nadismaya ang kanilang kampo, igagalang nila ang desisyon ng korte at hindi susuko sa kaso. Binigyang linaw nito ang paghingi ng paumanhin ni Najib kaugnay ng iskandalo sa 1MDB na anya ay maling naintindihan ng publiko. Paliwanag ni Shafi, humingi ng paumanhin si Najib dahil sa nangyari ang insidente sa panahon ng kanyang panunungkulan. Subalit hindi ito nangangahulugan na inaamin niya ang kasalanan o ang pananagutan sa nangyari. Inihayag ng legal counsel na ang paghingi ng paumanhin ni Najib ay hindi upang makakuha ng paborableng desisyon sa korte kundi isang responsibilidad bilang pinuno ng gobyerno. Joselito Liquido, humahataw sa Balita Ngayon. Nasa kustodiya na ng Philippine National Police ang 3 sa 6 na suspect na sangkot sa pagdukot kay Elliot Eastman, isang American vlogger sa Zamboanga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Pajardo, may direct participation ang mga ito sa kidnapping. Isiniwalat din ang pangalan ng 3 iba pa na kasalukuyang pinaghahanap na ng mga otoridad. Patuloy pang hinahanap ng pulisya ang American vlogger. So 3 po yung under custody, and based on their revelation po, itong 3 po na ito na under custody ay may direct participation po doon sa ginawang pag-abduct po dito sa American National, at they reveal the names of 3 others who remains at large as of this time. But meron pa po tayong mga hinahanap po ng mga John Does na possible po na accessories to the crime charge po. Hataw Balita Ngayon. Muling nanawagan ang ilang senador na panatilihin na lamang sa healthcare system ng bansa ang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa halip na ibalik ito sa National Treasury. Ito ay kasunod ng paglalabas ng Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema na nagpapahinto sa paglilipat ng sobrang pondo ng PhilHealth. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, kailangang gawing prioridad ang pagpapasa ng mga amyenda sa Universal Health Care Act upang masigurong hindi magagamit sa ibang layunin ang pondo ng PhilHealth. Ipinahayag naman ni Senator Pia Cayetano ang pangangailangan suriin ang legalidad ng fund transfers. Ganito rin ang sentimiento ni Senator Bongo, chairperson ng Senate Committee on Health at binigyang diin na ang pondo ng PhilHealth ay dapat magamit lamang para sa kalusugan. Hataw Balita Ngayon. Nagsipagtapos na ang nasa 20 kababaihang kabilang sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs
sa isinagawang training na pinangunahan ng Department of Trade and Industry, Women's PH at POPSCO. Sa pagsasanay na ito, tinuruan sila na madagdagan ang kaalaman pagdating sa digital market adaptation. Si Mel Aquino, humahataw. Hataw Balita ngayon. Isinagawa ang graduation ng mga kababaihang kabilang sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSME matapos nilang sumailalim sa isinagawang Improve the Digital Economy of ASEAN o IDEAS training na pinangunahan ng Department of Trade and Industry o DTI Bataan. Layo ng naturang proyekto na maturuan ng mga kababaihan na magkaroon ng kaalaman pagdating sa digital market adaptation, lalo na sa panahong ito na malawak na ang digitalization. Kailangan nila mag-create ng logo, ayusin yung mga social media sites nila, mag-create ng cover, mag-create ng branded social media content. Tapos kailangan nilang matutunan kung paano gumawa ng mismong yung write-ups, kung ano yung bio nila, anything that can really help them market their products online, and kung paano sila magiging consistent sa kanilang content creation when it comes to online marketing. Si Ginang Lisel Carion, isa sa sumailalim sa nasabing training, aminadong napag-iwanan pagdating sa digital adaptation, ngunit pilit na sumasabay sa digital transformation upang mas lalo pang umangat ang kanyang negosyo at kaalaman. Kami po ay parang train po para maka-adapt po sa latest po na requirement po sa digitalization kasi napag-iwanan na po kami. Kumbaga nasanay kami sa traditional marketing. So this time po para maka-adapt po yung business namin, kailangan po namin mag-training through digitalization. Si Ginang Yolanda Laborcero naman, sa kabila ng kanyang edad, ay pilit pa ring sumasabay sa pag-unlad ng teknolohiya para sa kanilang kabuhayan. Siyempre nagpatulong dahil nga siyempre teke-teke na yung mga tinuturo nila, kailangan mag-i-adjust ko rin ang sarili ko para sa mga kanyang training. Malaking mga naitulong din sa akin at higit sa lahat natutunan ko yung mga digital marketing. Hinikayat naman ni DTI Provincial Director Aileen Ocampo ang publiko na suportahan at sumailalim sa IDEAS project. I would like to encourage you all to join po yung mga programs ng DTI. One program po is in collaboration with Women PH is the IDEAS project, which is increasing digitalization and e-commerce for ASEAN MSMEs. So yung mga programa po ng DTI, kasama po yung iba-iba po na naming kapartner is meant for MSMEs to be able to adapt po, lalong-lalo na po sa digitalization. Tiniyak naman ng provincial government ang suporta nito sa programa ng DTI. Laging nakasuporta, syempre sa lalong-lalong sa mga kababaihan. Dahil ang MSMEs program, ito ay parang programa para sa mga kababaihan. Mostly, majority of the businesses ang ma-handle naman ito mga kababaihan. And alam naman natin lahat ng MSMEs ay backbone ng ating Philippine economy. Melakin humahataw sa balita ngayon. Dumating sa Russia si North Korean Foreign Minister Cho Son-hui noong Martes upang talakayin ang mga isyu ng pagpapadala ng libo-libong North Korean troops sa panig ng Moscow. Nagpahayag naman ng pag-aalala ang North Atlantic Treaty Organization o NATO at South Korea sa pagsasanib puwersa ng dalawang bansa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Nagdulot ng tensyon politikal ang pagdating ni North Korean Foreign Minister Cho Son-hui sa Russia habang patuloy ang hidwaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Samantala, kinumpirma ng North Atlantic Treaty Organization o NATO na libu-libong sundalo ng Democratic People Republic of Korea o DPRK ang kumikilos patungo sa rehiyon ng Kursk sa Russia. Kaya naman humiling ang Kiev ng karagdagang armas upang mapigilan ang tropang ito. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky matapos ang talakayan kasama ni South Korean President Yoon Suk-yeol noong Martes, October 29, na ang mga hakbang ng North Korea ay nagpapakita ng bagong yugto sa digmaan.
Nagkasundo sina Zelensky at Yoon na palakasin ang palitan ng impormasyon at palawakin ang pakikipag-ugnayan sa lahat ng antas upang bumuo ng mga hakbangin upang tugunan ang paglala ng sitwasyon. Ipinahayag naman ng Estados Unidos na hindi ito maglalagay ng bagong limitasyon sa paggamit ng Ukraine sa kanilang armas kung sakaling sumali ang North Korea sa laban. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Hinikayat ni Bloc Québécois leader Port François Blanchet ang kapwa opposition party nito sa Canada upang pabagsakin ang Partido Liberal ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita ngayon. Pinangunahan ni Quebec Opposition Leader François Blanchet ang panghihikayat sa kapwa-oposisyon nito upang patalsikin si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Ayon sa Bloc Québécois leader, bilang na ang mga araw ni Trudeau matapos itong mabigo na matugunan ang kanyang mga kahilingan na dagdagan ang mga benepisyo sa seguridad ng mga matatanda. Aniya, may sasakatuparan lamang ito sa suporta ng New Democratic Party at ng Conservative Party. Hawak ng Liberal Party na Trudeau ang 153 seats sa 338 seat na House of Commons at kinakailangan nilang umasa sa mga partidong oposisyon upang maipasa ang mga batas. Samantala, tiwala si Prime Minister Trudeau na pangungunahan nito ang kanyang partido sa darating na halalan na dapat isagawa sa October 2025. Ginamit ni Trudeau ang kasikatan ng kanyang ama noong 2015 nang muling pinatibay ang liberal identity ng Canada pagkatapos ng halos 10 taong pamumuno ng mga conservative. Ngunit sa kasalukuyan, si Trudeau na anak ng yumaong Prime Minister Pierre Trudeau ay nahaharap sa samot-saring problema. Wala pang Canadian Prime Minister ang nakapanalo ng 4 na sunod-sunod na termino sa loob ng mahigit 100 taon. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nahaharap ang mga producers ng renewable fuel sa Canada sa mas mababang kita mula sa kanilang mga bagong pasilidad, dulot ng pagdagsa ng mga export mula naman sa United States. Ito ang humahataw na balita ni Cres Fugaban. Hataw Balita ngayon. Patuloy na umaangkat ng malaking volume ng renewable diesel mula sa ibang bansa ang Estados Unidos na nagdudulot ng labis na kompetisyon sa mga proyekto ng Canada sa clean energy sector. Batay sa datos ng Carbon Acumen, isang industry analysis firm, hindi bababa sa 530 million liters ng renewable diesel ang ine-export ng US sa Canada. Ayon sa mga eksperto, ang pagdagsa ng renewable diesel sa US ay nagdudulot ng pagbabago sa merkado ng clean energy at maaring makaapekto sa paglago ng industriya ng renewable energy sa Canada. Nagtataguyod naman sa pagtaas ng market share ng Canada ang patuloy na pag-angkat ng US ng Canadian light crude. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling umaasa ang British Columbia na makamit ang layunin nito na makagawa ng 1.5 bilyong litro ng renewable fuel sa 2030. Cres Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. May magkahalong senyales ang ekonomiya ng Estados Unidos. Habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng bahay, bumababa naman ang job openings na nagpapakita ng mga hamon sa pabahay at labor markets. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Tumaas ng 0.3% noong Agosto ang presyo ng mga single-family homes sa United States sa kabila ng limitadong supply at mataas na mortgage rates ayon sa Federal Housing Finance Agency. Tumaas ng 4.2% ang taunang presyo ng bahay na may malaking pagtaas sa mga rehiyon ng East, North Central at New England. Umabot ang average na mortgage rate sa 6.54% na patuloy na nagpapahina sa interes ng mga potential buyer. Nagdudulot din ito ng mga hamon sa affordability ng pabahay dahil maraming homeowners ang may mortgage rates na mas mababa kaysa 4%.
Samantala, ayon sa ulat ng Labor Department, bumaba ang US job opening sa 7.4 million noong Setyembre, ang pinakamababa mula Enero 2021. Nagpapahiwatig ang pagbaba na ito, lalo na sa healthcare at government sectors ng pagtamlay ng labor market. Gayunpaman, nananatiling matatag ang job operation. Nitong Setyembre, nagkaroon ng 254,000 na mga bagong trabaho sa bansa. Nananatili naman ang unemployment rate sa mababang 4.1% na nagpapakita na habang ang labor market ay tumatamlay, hindi naman ito ganap na bumabagsak. Nagpapakita ang mga pag-unlad na ito ng mga komplikadong hamon na kinakaharap ng ekonomiya ng Estados Unidos, partikular sa sektor ng pabahay at labor market. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang panig o bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pagasa. Happy Thursday sa ating lahat. Ako si Benison Estareha. Meron muli tayong update regarding sa ating monitor na si Super Typhoon Leon with international name na Kongray as of 5 in the morning araw ng Thursday, huling araw po ng Oktubre. Patuloy na lumalapit yung sentro nitong si Bagyong Leon at huling namataan 100 kilometers na lamang po sa hilagang silangan ng bayan po ng Itbayat. Taglay na ang hangin na 195 kilometers per hour malapit dun sa kanyang mata at may pagbugsunan na hanggang 240 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Yung kabuang lawak po nitong si Bagyong Leon ay nasa 1,200 kilometers across. So ibig sabihin po, malaking bahagi pa rin ng Northern Luzon at itong bahagi po ng Aurora magkakaroon pa rin ng malalakas na hangin. Habang kita po sa ating latest satellite animation, yung mga malalakas na mga paulan sa ilang bahagi pa po ng Central Luzon at dito rin po sa bahagi po ng Mimaropa. Habang base naman sa ating latest satellite animation, ay wala po tayong namamataan na panibagong weather disturbance na papasok ng ating bansa sa mga unang araw po ng Nobyembre. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin palapit dito sa may parte pong Batanes, ang sentro nitong si Bagyong Leon at kikilos pa rin pahilagang kanluran hanggang sa posible maglandfall na po dito po sa may area ng southeastern Taiwan. From there, simula po mamayang hapon hanggang gabi ay magsisimula ng humina ang nasabing bagyo at lalabas sa may western portion ng Taiwan pagsapit ng mamayang gabi at posible naman later this evening hanggang bukas ng madaling araw ay lalabas na rin po ito ng Philippine Area of Responsibility patungo dito sa may eastern portion of China. Inulit natin, malawak po ang nasabing bagyo, so ibig sabihin kahit ito'y lumalayo na sa ating kalupahan mamaya pong tanghali ay posible pa rin makaranas ng mga pagbugso ng hangin lalo na itong extreme northern Luzon at itong mainland northern Luzon makakaranas pa rin po ng malalakas na hangin hanggang mamayang hapon. Bukod sa banta po ng hangin at ulan, meron din tayong banta ng matataas na alon sa susunod na 24 oras. In fact, hanggang 14 meters po ang posible doon po sa mga baybayin sa Batanes at higit 3.5 metro naman po ang posible sa mga baybayin ng Ilocos Norte at malaking baybayin ng Cagayan, kabilang na po ang Babuyan Islands. Meron naman tayong hanggang 5 metrong taas ng alon or halos 2 palapag po ng gusaling taas ng alon sa Ilocos Sur, Isabela, and Aurora dahil pa rin sa lawak nitong si Bagyong Leon. At posible naman po pagsapit ng mga unang araw ng Nobyembre, mababawasan na yung pagtaas ng ating mga alon dito sa may northern and eastern seaboards ng ating bansa. Bukod sa matataas na alon, posible pa rin po ang storm surge or daluyong ng bagyo. Yung patuloy na pagragasa po ng tubig papasok sa ating mga coastal areas dahil sa malakas na hangin, more than 3 meters na taas ng mga pag-alon sa Batanes at sa mga baybayin po ng Calayan, Cagayan. So make sure po na makipag-coordinate sa iyong mga local chief executives for possible evacuation. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pagasa. Ako muli si Benison Estareha. Mag-ingat po tayo. At napanood po natin ang update mula kay Pagasa Weather Specialist Benison Estareha. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 3 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi.
Philippine Times sa Pilipinas sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayo na nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede po nyo ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo po lamang sa aming UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming mga Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang mga news program ng UNTV, pati na rin ang mga video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit, Kapitulo 34, Talatang 7. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa Kaniya at ipinagsasanggalang sila. At yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-31 sa buwan ng Oktubre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po mga humahataw na balita mula naman sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong Thursday morning, October 31 na, 2024. Mula rito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. At dito sa UNTV at sa UNTV, Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Maraming salamat po at magandang umaga.